Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now to deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! There is power in confession. Pwede ho bang ipatong nga natin ang ating mga kamay sa bahagi ng ating puso? Pikit lang po tayo. Namnamin po natin ang ating katagang ito. Sabihin po natin, I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sa tuwing sasabihin po natin na tayo po talaga ay pinagpala ng Diyos, nadadama po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Kailan po kayo huling tumulo ang inyong luha sa inyong mata sa tuwing ating tayo ng Panginoon? Tumutulo pa po ba ang ating mga luha sa ating mga mata? At nadadama pa ba natin ang kilabot kapag po iniisip natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Mahal na mahal po tayo ni Lord. Kapag po dumarating sa punto na dinadalaw po tayo ng kalungkutan, kapag po tayo dinadalaw ng iba't ibang pagsubok, pinababagsak ang ating pananampalataya, na tila baga iniisip mong wala nang makakaunawa sa iyo, isipin niyo pong mahal tayo ng Panginoon. Pwedeng ang tao ay magbago ng damdamin, pwedeng dumating sa punto na kumupas ang pagmamahal ng tao, pero kailanman hindi na po kukupas at mawawala ang pag-ibig ng Diyos. At napakamahiwaga ng pag-ibig, ano po, sa isang tao daw na mamamatay, kadalasan po ng mga magagaling at mahuhusay na doktor ay sabi, ibigay nyo na lahat, pasayahin nyo na. Kasama po dito no, kung sino yung mga taong talagang magpapakita ng pagmamahal sa tao pong nanganganib na ang buhay. Therapy daw po talaga pagmamahal. Tama po ba? Kasi nga sabi ng Bible, love conquers all eh. Talagang ang lahat ng laban sa daigdig na ito, ang sagot po'y pag-ibig. Wala sanang digmaan, wala sanang kagutuman, wala sanang away, wala sanang kaguluhan kung merong tunay na pag-ibig na namamayani sa puso ng mga tao. Salamat na lang po, merong patuloy na nagtuturong magmahal, walang iba kundi ang Diyos. Amen po. Salamat po sa Panginoon. At dahil sa umagang ito ay naniniwala po ako nakatakda po tayong pagpalain ng Panginoon. Naalala ko yung paborito kong kwento. Meron pong isang nanay na pagod galing sa kanyang trabaho. Pag-uwi niya po, nakita niya yung kanyang anak na 5 years old, nagbukas po ng rep. Tapos din, tinitingnan niyang ganyan, nakita niya kumuha ng 2 mansanas. Pagkatapos, umupo siya sa set at tinawag niya kayong kanyang anak na may dalang 2 mansanas. Sabi niya, anak, pwede bang pengi ng isa? Pwede bang akin na lang yung 1 mansanas? Natigil po yung bata. Pagkatapos po, ay umarap po sa kanya, kinagat po yung 1 mansanas. Inisip po ng nanay, ibibigay sa akin tong isa. Tapos nagulat siya, matapos kagatin yung 1 mansanas, kinagat niya pa yung 1 mansanas. Nalungkot po yung nanay. Sabi niya, humihingi ako 1 mansanas lang para mapapalungkot pa kayata ako ng anak ko. Matapos pong nguyain yung 2 mansanas, tiningnan po pareho at pagkatapos sinabi niya, Nay, ito yung isayo. Tinikman ko po kung alin ang mas matamis. Mas matamis po yan. Gaano po tayo kadaling humatol? Kadalasan po, kaya mas maraming sugat ang puso natin, napakabilis nating humatol. Ang bilis nating mag-conclude. Ang isang tao, binabasihan po natin at tinahatulan ayon sa kanyang pananamit, ayon sa kanyang kilos. Kaya minsan nandaliin po nating masaktan. Buti na lang ang Panginoon ay hindi humahatol ayon sa damit, ayon sa itsura, ayon po sa kilos at galaw lamang. Although sa pagkakataong ito, kapag po dumating sa punto na talagang ang puso ay mali, sa bandang huli, lumalabas po yung sa galaw at kilos eh. Sa una, maitatago mo pa eh. Dahil mahirap basahin ang laman ng puso ng isang tao. Malibang ito'y magkaroon ng manifestasyon sa ating kilos at galaw. Sa una, maitatago. Sa pangalawa, maitatago. Sa pangalawa, pangatlo, lalabas at lalabas kung ano ang nakahimlay talaga sa puso ng tao. Buksan po natin ang Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Tagalog po ang aking babasahin. Matthew 20, 20 to 28. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo. Makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila.
Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga pinakadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tuwan-tuwa po ako sa kwentong ito Hanggang kagabi natatawa po ako sa kwentong ito. Kapag hinimay-himay mo, gamitin mo yung spiritual imagination mo, nung pagkakataong yon ay nagkakaroon ng fellowship. Hindi ko lang alam kung nagla-life group sila o tapos na yung life group, kwentuhan, biglang dumating po yung nanay nung 2 alagad. Actually, 2 alagad to. Pagkatapos po ay lumapit sa Panginoon at papaluhod. So, nung papaluhod na lumapit, may hiniling po pala. Nakita ko po rito yung kalahating ako, yun bang talagang masyadong concern sa anak, gagawin ng lahat. Sabi ko nga po sa inyo hindi pa academic award ang mga award ng anak ko, nagpapaparlor ako pag umakyat ako. Sabihin natin ang simpleng award pinakamasipag o pinakamagaling mag-report. Napakasimpleng award umaakyat po ako. Bakit po? Kasi po proud na proud ako Nanay ako Kung may magandang katangian man sila, una pong hahangaan ako. Ang conclusion ng tao, ang ganda ng pagkapapalaki, magaling mag-alaga. Siguro hindi natin masisisi sa isang banda, ang magulang na ito ay talagang umapila. Pero makikita natin punong-puno sila ng knowledge Alam nila ang patutunguhan ni Jesus na siya ay uupo sa trono at may magkabilang upuan. Nasa Book of Revelation 2 Alam niya maghahari ang Panginoon at ito hiningi niya. Sabi niya baka pwedeng isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sa kanan arbor na. Bigay mo na sa mga anak ko. So ang ganda Pero kapag binasa mo at inaral mo, pag-uusapan dito, bakit mo ginusto yan? Ano dahilan? Ano motibo mo? Sa lahat po ng ating ginagawa, sa ating pong mga trabaho sa secular, sa ating pakikipagrelasyon, pagsimba, paglilingkod, hindi po babasahin ang ating pagpunta lang rito kung maganda damit mo, malaki offering mo, malaki tithes mo, nagpe-pledge ka ba? Ang lagi pong sasangga dito at kokonekta ay walang iba kundi ang motibo ng ating puso. Pag-aralan po natin to. Right action, wrong reason. Pwede pala yun, Tama yung galaw mo. Tama yung ginawa mo. Pero dito babangga. Tama ba naman ang motibo mo sa tamang ginawa mo? Maraming tao na titingnan mong tama ang ginagawa. Tama ang ayos. Pero kapag pinasok na ang motibo, tama nga kaya ang motibo. Ilang buwan mula ngayon, uulan ng napakaraming paglilingkod. Kaya kung may dapat sementuhin na sa bahay nyo, pasimento nyo na. Lahat ng kalsada, sementado na. Bakit po? Paramihan ang kagandahan ng loob ngayon. Paramihan ang mabubuting bagay na gagawin ngayon. Maganda. Tama, di po ba? Puntahan kayo ng mga taong dating hindi kayo kinakamayan at tanungin, ano kailangan nyo? Kailangan po namin ng poso o kahit 1,000 poso, pagagawa kita. Yung mga taong dating-dating hindi malapitan, na ospital ng kamag-anak mo, lapitan mo, naku, magagahol pa yan. Name it, anong kailangan mo? Ilang buwan mula ngayon. Maganda, tama, di ba? Pero pagka pinag-usapan na, ano motibo mo? Pero dito, nais ko pong sabihin sa inyo, specialty ng Lord, basahin ang puso natin. Basahin niya, nararamdaman natin. Yan ang hindi kayang gawin ni Satanas. Ang basahin ng puso natin. Pero sabi mo, bakit alam niya yung gagawin ko? Nakagalaw siya. Nabasa niya kilos mo. Ang demonyo, ang isang bagay na hindi niya kayang gawin sa iyo, na kayang gawin ng Diyos, ay basahin ang motibo mo, basahin ang puso mo, basahin ang lamat ng isipan mo. Nababasa niya lang ang buhay mo ayon sa kilos at salita mo because there is power in confession. Pero ngayon wala nang effort si Satanas Bumabasa na lang ng Facebook si Satanas, alam na problema mo Pati kung sino kagalit mo, patutsada ka sa Facebook, parinig ka sa Facebook, maglahad ka ng nararamdaman mo, I feel so lonely. Nabasa ng kahawa yun, kaya palulungkutin ka. Kaya kung meron tayong dapat isisikreto, laman ng puso mo, lalo't kung ito'y negatibo. Dahil yan ang sasakyan ng kaaway. Kapag inilalabas mo lagi ang nararamdaman mong galit mo, sama ng loob mo, insecurity mo, rejection mo, regrets mo, yan ang sasakyan ng kaaway.
Wala siyang kahirap-hirap pasukin ang buhay mo sapagkat binigyan mo siya ng tip kung saan siya papasok. The devil is like a roaring lion. Is like. Everybody say, is like. May mga taong kamukha lang pero hindi siya yon. Amen po ba? O de sumisilip kami sa banda rito. Sabi ko, parang si ano yun? Hindi, kamukha lang. Parang siya, no? Pati pananamit. Is like. Pero pag kinausap ko na siya at nagtanungan na kami, hindi. Walang gagawin ng kaaway kundi manggaya ng manggaya. Para siluin ang ating damdamin. Wala naman siyang interest kung ano man meron tayo sa daigdig na ito eh. Ang pinaka-interest ng kaaway, puso mo. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang titirahin niya, hindi muna yung yaman mo. Ang titirahin niya, yung laman ng puso mo. Kung maaapektuhan ka sa mga bagay na meron kang pahiram lang ng Diyos sa'yo. Kaya dito pumapasok, tama naman ang kilos eh. Tama naman ang gawa. Pero tama ba ang motibo? 3 puntos lamang po ang iiwan ko. Number 1, may mga naturalesa po talaga ang tao. Sabihin po natin, naturalesa. Pero hindi lahat ng naturalesa tama. Hindi pwedeng naging natural kayo, habang buhay natural lang sa'yo yan. Kasi may sinilang po tayo, nakaakibat na tayo po'y makasalanang lahat. May mga naturalesang naisalin na mana sa ating mga kadugo sa buhay. Amen po ba? Magagandang naturalesa. Pero meron din tayong pwedeng mamanang naturalesang dumarating sa buhay natin na dapat alisin. Ito po yun eh. By nature, our motives are wrong. We need a heart check. Kadalasan ito digmaan ng buhay eh. Tama nga ba yung motibo ng puso ko? Tama nga ba layunin ko? Bakit pa gusto ko makatapos? Magtatapos ako ng pag-aaral para balikan ko lahat ng umapi sa akin. Oy, yung unang sentence maganda eh. Gusto kong magtapos ng pag-aaral. Pangalawang sentence, babalikan ko lahat ng api sa akin. Doon na mali. Amen? Doon na mali. Gusto kong maglingkod, may posisyon. Bakit? Para naman dito man lang sumikat ako. Uy, maganda yung una, pero yung pangalawang sentence, mali na yata. Laging babagsak sa motibo eh. Lahat ng gagawin natin, pinifilter ni Lord yan at ang dimbaan ay nasa puso. By nature, our motives are wrong. We need a heart check. Motive, it is a reason for doing something, especially one that is hidden or not obvious. Ang motive, hindi daw po ito nakikita, nakatago po ito. Sabihin natin, nakatago. Kaya sabi ng Proverbs 16 verse 1-2, to man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the kotang. All a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. We cannot motivate people beyond their motives. Galing ng paasok nito, pumasok, nakaluhod. Siyempre, impresan lahat. Kausap mo si Lord, nakaluhod ka. Hindi lahat makakagawa nun. Pero nung nag-uusap na sila, nagko-conversation nila, nung unang na-bless, biglang nagalit ang mga disipulo. Angas dito tingin ba naman yung posisyon? Kaya nagalit Kaya sabi ni Lord, teka, sandali, usap tayo. Yeah? Imagination ko lang to Kasi nung unang ganda ng pasok, tama. Humarap ka ba naman sa Diyos ng buong galang at pagmamahal at pagsamba? Nung nagbubulong, nung nag-uusap na, hindi niya ba naisip na 12 yung nandun? Umapila ka bilang nanay. Kaya yung nasaktang 10 na to, nagalit Bakit? Ikaw lang ba? Bakit? Kami rin na naghahangad doon Bakit nagpadala ka ng nanay? Parang ganyan na usapan Naglabasan na yung mga motibo Kung tama mga motibo at malilinis ito, tatahimik yun. Bagay, pwede naman. Okay naman. Tingnan nga natin, pwede ba siya sa kaliwat kanan? Hindi, magkanag si Apila. Kaya sabi ni Lord, babatahin niyo ba ang binata ko? Sumagot pa ng opo. Ay, babatahin niyo nga. Dito nagkaroon ng basahan ng motibo. At basang-basa ng Diyos yun. Yung gusto mo, bakit mo gusto? Yung hinihingi mo, gusto mo ba talaga? Nandyan po ba kayo? Bibigyan ko kayo ng sample. Panginoon, i-born again mo na yung asawa ko. Parang awa mo na. Hirap na ako. Tama? Tamang prayer? Lahat naman nagpe-pray ng ganun Panginoon, i-born again mo na yung asawa ko. Parang awa mo na. Hirap na ako. Alam niyo, tama naman. Lahat naman pwedeng lumapit kay Lord Pag may pagpapala, lapit. Kapag may pagpapalo, lapit. Pag may sakit karamdaman, lapit. Pag malusog, malapit. The more na malusog, the more na pinagpapala, mas malapit. Hindi yung pagka may pagsubok, dun lang lumalapit ng gusto. Tama naman nilapit niya yung salvation. Pero sa huling salita niya, hirap na ako. Ano nakapasok doon? Di ba mas maganda ganito ang motibo mo? Panginoon, i-born again yung asawa ko. Kawawa yan, papuntang impyerno. At alam ko malulungkot ka pag di na-born again yan. At alam mong gustong-gusto ko rin. Di ba mas maganda? Kaya mo lang gusto ma-born again kasi para sa sarili mo, hirap na hirap ka lang.
So, saan na-open ang motibo? Kapag ka po dumarating sa punto na tinitingnan na po yung ating layunin sa buhay. You cannot motivate people beyond their motives. Tingnan po natin yung spiritual mirror natin. Sabi ko nga po sa inyo, pag tinignan mo sarili mo, pag ako tinitingnan ko sarili ko, one time, nasa ilalim po ako ng medyo down na down yung aking puso at malungkot. Sabi ko, Daddy, kung siguro susundo si Lord ngayon, sama na ako. Enough na siguro yung 28 years kong pagpapastor. Itapon na natin yung 10 years kasi mas maraming palpak ako nung the first 10 years eh. Itapon na natin kako yung mga 20 years. Ayan, maraming palpak out doon, maraming maling desisyon pa. Yan pa ako halos tinutuli. Ayan. 8 years ko na lang paglilingkod. O itapon uli natin yung 4 years kasi another 4 years, dito ko nakakitang gumanon talaga yung puso ko eh. Nag-iinit ako sa mga mali. Gusto kong itama yung paglilingkod ko kasama mga gustong maglingkod sa Diyos. Ini-implement ko yung taas ng standard ng righteousness sa church. Marami akong nababangga ngayon, hindi ako maintindihan. Gusto ko yun eh. Tapon na natin yun, 4 years na lang. Sabi niya, wag mo naman ako iwan. Sabi niya, ganito pa ako. Nung gabi, nung matutulog na ako, nagpe-pray ako, sabi niya, anak, hindi ko naman binibilang kung dami ng tama at mali mo eh. Hindi rin sukatan kung gaano ka karaming ginawa sa nakaraan. Ang sinusukat ko ngayon, nagbabago ba puso mo? Mahal mo pa ba ako? Nandun pa ba yung lagablab mo? Nandun pa ba yung tumatayo yung balahibo mo pag sumasamba ka sa akin? Nandun ba yung halos tugisin mo ang church sa pananabik na makapunta ka agad? Nababago na ba yung oras mo sa call time kapag ka may gawain? Yung commitment mo, nawawala na ba yung lagablab? Yun ang pag-uusapan natin. Pagkatapos basag na ako sa umaga, wala kang pwede ipagmalaki. Kaya nga pagharap natin sa langit, marami masusurprese. Sabi ng Matthew, chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa kaharian, kundi yung sumusunod sa kanyang kalooban. Version ko po, hindi lahat ng nagsisimba, papasok ng langit. One time, nagtanong ako, sino rito gustong pumunta ng langit? Taasan ang gaway. Grabe, impress na impress ako eh. Langit, gusto mong puntahan, simbahan, di mo mapuntahan, lalakarin mo lang. Langit pa. Come on. Kung gusto mong makarating ng langit, simbahan man lang, gagawan mo ng paraan. Eh di lalo na langit, malaking paraan ang gagawin mo dyan. We need to work out our salvation. Hindi natapos na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas at umaaten ka, tapos na. Pinapanday ng Diyos ang ating puso. Sabi ni Pastor Joey, kapag pumunta ka ng barbershop, ang titingnan ng barbero ay ang buhok mo. Kapag pumunta ka ng dentista, ang titingnan ng dentista ay ang ngipin mo. Pag pumunta ka ng simbahan at ano man ang gagawin mo kabutihan, ang titingnan ng Diyos ay ang puso mo. Napakahalaga, ano po? By nature, our motives are wrong. We need a heart check. Everybody say, heart check. Kaya dapat lagi natin pasisiyasat eh. Sabi nung awit, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Yung awit nung araw, pati si King David eh. Search me, O God. Siyasatin mo ako. Minsan, iba yung ginagawa ko sa laman talaga ng puso ko. Aatin ako, kailangan ko humbutan ng per service. Bakit? Eh, dun aatin yun, masingil, maalok. Atin ako per service. Bakit? Doon ko lang makakausap yun eh. Kailangan nandun siya, makita ko. Minsan kinakapos lang po tayo sa good manners and right conduct eh. Ang pagpapabanal ng puso, minsan kailangan masaktan ka para makita mo kung paano ka gagaling at ang magpapagaling sa'yo, walang iba kundi Diyos. Ang papasok po ng langit at may mga korona, yung mga nasaktan, lumaban sa digmaan ng buhay at napagtagumpayan kahit maraming peklat. Pagdating po sa langit, may version ako eh. Kung si Jesus, sabi ko na nahanapin ko, may peklat man lang ba sa palad si Jesus o sa kanyang tagiliran? Ano kaya, pagdating sa langit, ang checking ay ganito, gaano karami ang latay mo? Gaano karami ang peklat mo? Peklat ng puso, peklat ng damdamin. At ayon sa dami ng peklat mo at kung paano ka tumayo, doon ang dami ng award mo. Buti na lang, di ganun. Ewan ko lang po, isip ko lang yun. Nandiyan pa po ba kayo? So, sabi rito, napakahalaga po ng motibo. Galatians chapter 1 verse 10, sabi po ni Apostle Pablo, kung pipilitin ko na ang tao'y mapaamo ko, mapahanga ko, i-please ko, ano mangyayari sa akin? Kung pipilitin ko, sabi niya, ang i-please ko si Lord. Sino i-please ko? Sabi ng Book of Proverbs, 18:17, kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos, pati kaaway mo'y maaayos. Ang unang magpapaayos ng relasyon natin kahit kanino ay yung walang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos. Amen po? You can change, sabi ng quotation dito, kinuha ko po, you can change your hairstyle but you cannot change another person's heart.
You can change the type of clothes you wear, but you cannot change another person's mind. And in the end, people are going to think about you, what they want to think about you. Pwedeng pagharap mo sa tao ay maging magandang yung imahe, pero maganda lang sa paningin niya, pero iisipin pa rin niya ang gusto niyang isipin sa'yo. Stop pleasing people. Start pleasing God. Kapag inuunan po nating i-please si Lord, maaaring hindi ka mauunawa ng sino man, pero ang malaga, naunawaan ka ng Diyos. Ang quotation po natin, kung kayo'y mapapahiya dito na sa lupa, mas mahirap mapahiya sa eternity. Kung kayo'y kakastiguhin dito na, mas mahirap na naka-formal ka pa naman, ready ka na. Pagdating sabi ni Lord, di ka taga rito, tababa ka. Yun ang pinakamahirap eh. Sino rito nag-expect? Ang taas-taas ng expectation mo. Ang hirap kaya ma-discourage. Ang hirap mag-move on, yung talagang alam na alam mo, siguradong-sigurado na to. Lalo kung eternity pag-uusapan. Sige, hiya pa more kung dito lang sa lupa, pero wala nang hiya pa more sa langit. Anyway, lilipas lahat yan eh. Wala namang kinalaman ng tao sa kakainin mo araw-araw, lalo na kung ang nanghiya sa'yo, wala namang panakinabang sa buhay mo. Sorry po kung masyado mataray ang dating. Kaya lang ang nagiging problema po natin, lahat ng nadidinig at nakikita po natin, masyado natin binibig deal sa buhay natin. Kaya hindi natin namamalayan, ang tinatama po ng Diyos ay ang motibo at isipan po natin. Nakaka-relate po ako, yung tinuturo ko po, karanasan ko eh. Ako po ay bunga ng napakaraming paghatol. Bunga na napakaraming paghatol. Last 3 weeks ako, nagturo po ako sa bundok. Sabi ko, Lord, hindi po ako maghaharot sa pulpit, diretso lang po akong ganyan, hindi ako magkikikilos, hindi ako magkakakampay, hindi ako masyadong mag-i-illustration, hindi masyadong boldness, Lord. Please, 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 Lord. Pinasting namin, preach ako. First preaching. Wala pong nangyari. Mas sobra harot ko, mas sobra boldness ko, mas sobrang likot ko. Kinabukasan po, for God's glory, tumaas po yung tithes and offering. Kinukwento ni Ate Dory yung preaching ko sa mga pastor sa Central. Sabi ko, wala si Ate Dory doon. Anong wala? Nagtago kaya? Sabi rin ni Brother Eddie, si Pastora Diwani, wala rin doon si Brother, nandun kaya? Nakita mo yung sasakyan? Opo, nandun. Buti na lang di siya nagpakita. Bakit hihimatayin ako pag nakita ko sila? Tapos, kinurik ako ng Lord, bakit? I-please mo sila ng gusto? Bakit gusto mo siyang masiyahan? Totoo naman, dapat maging masaya ang pastor ko sa akin, pero dapat ang una maging masaya, Diyos. Amen? Kaya madalang sasabihin, pag magtitimpla kayo ng kape, mga anak, lagyan nyo ng puso at dangal. Uy, ang lakas ng nakarelate ang asawa ko. Pag maglilinis ng church, lagyan ng puso. Tama ng tao kung may puso ang ginawa. Kung ikaw'y maglilingkod, hayo, lagyan ng puso. Laging may puso. Kasi iba lasa ng kape na walang puso. Minsan kulang sa asukal. Pagka may puso, dapes ang takal ng asukal niyan, dapes ang takal ng kape, pati sugar, dapes. Bakit pinag-isipan eh? Di ba ang timpla ni Pastora ganito? Di ba turo ni Pastorang Wales ganito? May puso. Kaya nahundi sukatan naman kung gaano katalino eh. Nananawagan po tayo sa iba't ibang uri ng tao, matalino man o hindi, mayaman man o hindi, ang gustong maglingkod, ang pag-uusapan puso. Pinagsama-sama mga disipulo na magsasaka, pinagsama mangingisda, doktor, mga intelihenteng tao. Sabi ko, paano kaya sila mag-fellowship? Boring, hindi makaka-relate yung doktor kung pag-uusapan, dami ng isda kapag naghahagit ng lambat. Boring din ang mga mangingisda kapag ang pinag-uusapan ay heart failure. Mga ang sakit mga appendicitis, hindi makaka-relate. Pero ginawa ng Diyos ang disenyong yun na pinagsama-sama kong iba't ibang uri ng tao because God will use an ordinary people to do an extraordinary works. Nandun ba kayo? English yun, pinapalakpakan yun. Hello? Nag-iipon na ako. Nandiyan po ba kayo? Kaya hindi pag-uusapan ng sukatan, ng galing, husay, talino. Hindi husay, pinagtatanggol kong sarili ko kung ako man ay kulang. Pero ako, last Sunday, sabi ko? Fulfilled ako bakit may nabuhay na akong patay eh. Pero pag tinanong ako ni Lord, kailan mo binuhay? That was 20 years ago. Ngayon, may nabuhay ka? Wala po. Fulfilled ako bakit? Merong stage 4 na cancer, sinukatan na ng ataol, gumaling pa, buhay hanggang ngayon. Kailan yon? That was 10 years ago. Ngayon, meron kang cancer na pinag-pray? Mamamatay na, buhay? Nandiyan po ba kayo? Meron akong pinag-pray, bakit talagang wasak-wasak na yung pamilya eh? O ano nangyari? Buo! O ngayon, kailan yung huling pinag-pray mong wasak-wasak na pamilya? Buo ngayon. My God! Araw-araw po may gustong gawin ng Diyos sa atin, kaya pinapanday ang puso po natin.
At kung ayaw nating papanday, mapag-iiwanan po tayo ng mga bagong galaw ng Diyos. Sabi nung awit, paborito ko, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. We need a heart check. Sabi po dito, ang pinakamatindi raw po nating kalaban ay ang ating mga sarili. Tama po ba? Yan, ako, diyan ka makipagdigma. Yan ang kukonfront mo. Bakit mo gustong bumili ng iPhone 10? May iPhone 10 na ba? Wala pa. Bakit mo gusto? Para pagka nagte-text akong ganyan, sabihin nila, mayaman to, may kaya to, level up. Yan na kaya ngayon ang sukatan ng tao. Pag mahal ang cellphone mo, may kaya to, matalino. Di ba, unfair talaga ngayon eh. Maganda damit, grabe, negosyante to. Hindi mo alam, nagdi-disguise yun. Yan may ari ng buong may kawayan. Amen ba? Ang unfair, no? Pag nag-apply ka, kahit matalino ka, with pleasing personality. Kaya kahit anong galing at talento mo, nakatago sa hindi masyadong magandang mukha mo, hindi ka ma-apply basta-basta eh. Buti na lang, wanted, servant of God, leader with high position. Ano po ang qualification? With pleasing heart and pure mind. Amen. Sarap mag-apply kay Lord. Apply na. What? We need a heart check. What are your motives in life? Bakit mo ginagawa yan? Alam nyo ba na si Zebedeo, ama ng mga disipulo, ay CEO of Fishing Corporation. May kaya. He had a business. He was successful. He had servant. He was the wife of an affluent diplomat of the community. But still, she had to come to Jesus. Kilala na siya. May ere na. She did the right thing. She came to Jesus. When you are down, you need to come to Jesus. Sabi ko po kanina, when you are in the middle of the battle, you need to come to Jesus. When you are blessed with money, you still need to come to Jesus. When you don't have any money, you need to come to Jesus. Pero yung nanay ng dalawang alagad, pumunta kay Jesus. Hindi niya kailangan ng money, hindi niya kailangan ng posisyon dito sa sanlibutan. Meron na sila noon. Ang kailangan ko ngayon, posisyon sa langit. Diba? Pero sabi ni Lord, hindi ako hindi ako mag-a-assign. May nakatalaga si Daddy sa langit. Kaya hindi kita pwedeng i-assign kahit magaling ka, mahusay ka, si Lord, Ama sa langit. What is in your heart? Luke 6 verse 45. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and evil man brings evil thing out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speak. Ibig sabihin, the heart is a place where things can actually be stored. Every day, we either make worthy or unworthy deposits into the storehouse. That is our heart. Consider po natin yung tatlong bagay. Pure heart, good conscience, saka right faith. Every time na magpapa-heart check tayo, kamusta ba yung motibo ko? Una, tama ba yung laman ng puso ko? Pangalawa, okay ba yung konsensya ko? Kristyano, hindi, may konsensya yan eh. Tama ba yung pananampalataya ko? Saan nakaangkla ang pananampalataya? Alam nyo, ang konsensya, lahat meron yan. At all time, we must strive to serve God with a pure heart. Improper motives rob from us the joy of serving the Lord. Kapag po improper yung motive natin, sa pagbibigay natin, lagi mong panghihinayangan yan. Kasi hindi tama motibo mo. Yung paglilingkod natin, pagdating natin ng oras, wala pa sila, ito na ako. Ba't pa na aga-aga ako? Sana nanood muna ako sine. Hindi ang commitment mo naman kay Lord, nakita ni Lord, 7 o'clock ang usapan, dumating sila 10. Diba? Sabi mo, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tao yung kausap mo, na-delay, nasaktan ka, pero yung ginawa mo, kapag sa akin mo ginawa yan, masaya ka pa rin. Anyway, kung in-enjoy mo lang yung paghihintay, hindi ka na-stress eh. Kaya nga aral, pag ako maghihintay, lagi ako may dalang libro, nakakatapos ako. Napaka-fruitful ng araw ko. Amen po ba? Tuturuan mo ang sarili mo, tuturuan mo damdamin mo, dalin mo ang damdamin mo sa positibo, ikaw ang magdadala niyan. Kapag bumulusok ka sa ines, sa galit, sa sama ng loob at negatibo, dinala mo siya doon. Mauutusan natin ang damdamin. Sabi ng Bible, bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa biblical example natin, si King David, di ba? Even ang propeta, nagkamali. Bakit tiningnan ang outside appearance? Proverbs 21 verse 2, sabi po dito, lahat ng kilos at galaw ay nakikita ng Diyos at tinitimbang ito ayon sa puso. Number 2, una, ano yung una natin? 3 puntos lamang po ito. Nakikita po yung ating motibo, kaya we need a heart check. By nature, our motives are wrong, kaya we need a heart check. Pangalawa po, by nature, our intentions are selfish. We need an attitude check. Everybody say, attitude check.
Ano ba ibig sabihin ng attitude? Ang attitude po, ito'y mapagkikinlanlan kung ano talaga uri ng pagkatao mo. Sometimes we come to Jesus and kneel before Him because we treat God like a Santa Claus. Madalas po lumalapit tayo sa Diyos, hingi tayo ng hingi, marami tayong hiling. Pag sinabing selfishness, is the attitude of being concerned with one's own interest above the interest of others. Nakasentro sa sarili. Philippians chapter 2 verse 3-4, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Isaalang-alang mo, mas higit ang iba kaysa sa'yo. Lagi mong iisipin ang kapakanan ng iba kaysa sa'yo. Naalala ko po yung mga pariseo at mga hipokritong eskriba. Lumapit po sa Panginoon minsan para lamang po tuligsain at tingnan kung ano ang kakayanan ng Panginoon at hanggang saan. Ano tawag doon? Naalala ko, minsan may mga tao pong ganyan eh. Talagang sasagarin ka para lamang. May mga nagtatanong na alam naman nila ang sagot, pero titingnan lang kung hanggang saan ang kaya mo. Kung positibo, walang problema. Pero para insultuhin ka, masakit, di po ba? So minsan doon titingnan, makasarili nga ba ako? Unfair nga ba ako sa iba? O madalas ko na lamang bang isipin ang sarili ko? Ikaw na bumibigay, nung sinabi ko kay Pastor Jan, sold na siguro ako, pag dumating ngayon ng Panginoon, sama na ako. Sabi ng asawa ko, eto pa ako Hindi pa ako. Sabi ko, oo nga. Masyado kong dinamdam yung sarili kong pain. Nalimutan ko may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit. Minsan, check your heart at saka check po natin baka nagiging selfish tayo. Tingnan natin ang isipan natin, buksan natin. Baka akala natin kung mas matalino tayo sa mga taong iniisip natin, tama tayo. Tama nga tayo. Minsan, delikado pa yung edad-edad na yan. Hoy, ako'y paalis na. Ikaw, papunta pa lang, ako'y paalis na. Yung mga ganun no? Pag nag-usap-usap kami ng anak ko, wala akong magagawa. Pagdating sa email, sa internet, mas magaling sila dun Kaya tandaan po natin ang bawat isa ay binigyan ng angking galing para pagkasalu-saluhan po ng bawat isa at makita na kulang ka lagi kung wala ang Diyos at ang mga taong nakapaligid sa iyo. Tama po ba? About attitude, your attitude reveals the true person. The true person. Your attitude reveals the true person. Your attitude reveals who you truly are. Ang attitude mo ay napagkikilalan ka kung ano at sino ka. And the attitude predicts the future. Ibig sabihin, kung ano yung attitude mo, yan ang magdadala sa iyo sa mga susunod na buhay mo. Kung ano ka ngayon, yan ang mga susunod pa hanggat di mo binabago yan. Antidotes are pattern of taking form over a long period of time. You are what you think. Sabi ni John Maxwell, if you are willing to change your thinking, you can change your feelings. If you change your feelings, you can change your action. And changing your action based on good thinking can change your life. Milaliit ko na lang to. If you think good, you feel good, and you look good. Kapag tama lagi isip natin, mararamdaman mong tamang damdamin. Pag tama damdamin mo, ganda mong tingnan. Amen? Kaya dapat wag natin pahahawat, padudumihan ng ating espiritu. Yung ating isipan, battleground yan. Dapat iyan, nag-isip at puso, nagko-connect yan. Pag may digmaan, kailangan huminto. Makapangyarihan kaya pag bumaba na ng puso yan. Ang pag-ibig na galing sa Diyos, payapa. Harangan man niyang nililigawan kung akin yan. Ako! Tatapos muna ako pag-aaral. Bibili muna ako ng dapat kong bilhin. Babalikan kita. Kapag binakitang okay ka pa, akin ka. Pag hindi, nawalan ka. Diba? Ganun lang yun Kaya nga sabi ni Pastor Jan, napakapalad mo, Mami. Maraming beses niya ito sinasabi. Sabi ko, bakit? Buti napangasawa mo ako. Kung hindi, hanggang ngayon, dalaga ka Sinabi niya yan, 2 na anak ko, college na si Kai. Tinignan ko kung talaga niyayabangan ako, puro puso If you are willing to change your thinking, you can change your feelings. Nagsisimula ang damdamin sa isipan. Kapag inisip mo na inisip negative na mararamdaman mo. Mag-imo ka na, wala na ako, ganito na buhay ko. Yun ang mararamdaman mo. Paano kaya kung ganito? Paano kaya pag ganon? Si Lord nga excited Magkaroon ng liwanag. Wow, galing. Magkaroon ng dilim. Magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop. Tsaka bigla niyang nilalang ang tao. Excited siya. In-enjoy ni Lord. Ikaw naman, sarap-sarap na ng hangin. Di mo pa ma-enjoy. Ganda-ganda ng paligid, di mo ma-enjoy. Hindi kasama sa disenyo ng Diyos yan. Dadaan ng kalungkutan, dadaan lang yan. Pero wag mong higaan. Kapatulog sa kalungkutan, natulog kang malungkot, nagising kang malungkot, kumakain kang malungkot. Naglalakad kang malungkot. Hindi ka looban ng Diyos.
Nagtatawa na lahat. Ikaw, mental block ba? Ano nga? Tapos na kami. Tsaka katatawa. Ang hirap kaya na nag-iisa. Pati sa langit, ganyan eh. Kapag ka po tayo inawardan, MVP, yung nag-participate, yung may kinalaman. Alam mo ba tumawag ng MVP nandun sa audience? Ang pinaka-faithful nating naglingkod sa loob ng church. Ikaw, halika dito. Di ba, Martin, kapag linggo, dito ka. Hindi yung nag-participate. Kaya po napakahalaga na yung attitude po natin. Pinakikita po natin kung ano. Yung attitude mo ngayon, alam mo, sabi ko doon sa pamangking ko, lagi ko sinasabi, sa hirap nitong pamangking ko, maganda future nito eh. Lagi ko tinetestimony with due respect po sa inyo. Hindi pa po tapos yun. Napasok sa Nestle Company. Ang sweldo niya, 3-4 na sweldo ng isang pangkaraniwan. Iba pa yung bonus. Love gift agad, Apple, Mac. Ano ba yun? Yung Apple na laptop. Naka-iPhone 6 pa ngayon. Nag-iipon pambili ng bahay. Bakit? Pumapasok lang wala ng laman ng sikmura. Buti na lang sa UP, kahit di naka-uniform, pumapasok naka-short, naka-sinelas. Sabi ko, di ka ba nahihiya niyan? In nga ako sa UP yan, kahit ano suot eh. Kaya bagay na bagay ako rito. Pwede itong eskwela na to sa walang damit. Ay, nararating. Ako hindi ko sa tinataas yung pamangking ko. Humanap kayo ng taong matyaga, nagtiis, nagsakripisyo. At nakikita mo yung kanyang attitude, may winning attitude, may pupuntahan. Pero yung kasalukuyang estudyante, walang ginawa kundi makapag-date na makapag-liga, punta ng kadilim-diliman, kasulok-sulukan. You think magkakaroon ng magandang future? Kalakaran lang po tayo, ha? Kaya ako dito sa church, ang may future, yung marunong magtiis, magtyaga, maghintay, magtapos sa mag-aral, pagkatapos at saka may pan-date na. Hindi yung wala ka pang pan-date eh. Kwentuhan tayo, di ba? Masaya nagkukwentuhan. Kinukwentuhan mo kasi walang pamasahe pag sakay pa uwi. The attitude is primary vertical. Most sin has horizontal dimension. Lahat ng laman ng puso natin, lahat ng mali, lying manto, o covetousness, vertical nakikita ng Diyos. At ang sukatan nito, yung ating horizontal relationship sa Panginoon, na kung paano tayo kumikilos, gumagalaw, nakikipagrelasyon sa ating kapwa. Dahil sabi po ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Number 3 na po ako. By nature, our ways are worldly, we need power check. Pag sinabing worldly, hindi po nakabatay lang sa damit. Amen po ba? Napaka-worldly niya. Bakit? Wasak-wasak kaya pantalon, sumimba. Paka-worldly niya. Bakit naka-sleeveless? Paka-worldly niya. Bakit may kulay ang buhok? Oh, sorry pero minsan napakababaw po ng batayan natin sa worldly eh. Pero ano nga ba yung worldly? Means relating or devoted to the temporal world. And worldliness then is a condition of being concerned with worldly affair, especially to the neglect of spiritual things. Neglect of spiritual things. E minsan, ang ginagawa po natin, nakikipagsabayan po tayo kung ano kalakaran ng mundo. Romans 12, verse 1 and 2, magbago na kayo ng isip. Magbago na kayo ng takbo ng isip. Ako, ewan ko, kung sa akin faith ko lang po to, faith ko. Kapag ang pagpapala para sa'yo, maging mabuting tao ka, maging matapat ka, ang asikasuhin mo at pag-aralan, maging matapat, maging mabuti, ang pagpapala, dadaloy sa'yo Yun lang. Magiging matapat ako, magiging mabuti ako, magiging matapat ako, magiging mabuti ako, magpakumbaba ako. Ang trabaho mo, magpakumbaba, ang trabaho ng Diyos, itaas ka. Ang trabaho mo, aralin at isa pa mo yung katapatan, ang trabaho ng Diyos, pagpalain ka. Amen? Ganun po yung kalakaran ng spiritual. By nature, our ways are worldly. We need a power check. Power check. Everybody say power check. Balik tayo dito tapos na ako. Nakita niyo ba yung manipulating spirit? Lumuhod, paharap, tapos hiningi ang posisyon, nangahas, harapin, kunin, hingin, i-request. Alam nyo, minsan, di natin namamalayan, nakakapag-manipula po tayo sa iba't ibang paraan. Alam nyo na po, paano tayo makakapag-manipula? Kagaya po ng pagsimba po natin, quote ko lang po ito. Ba't po tayo nandito ngayon? Alam nyo, nung may kawayan for God's glory, ay praise God, to God be the glory. Nagiging example po tayo sa buong Region 1. Bukang bibig po tayo, pati sa Central. Totoo naman po. Bakit po? 2011, ilang lang ba tayo? 80. 2011. Ngayon, ilan na tayo? 700. Hindi nyo nararamdaman dito, pero mamayang hapon, siyam na Sunday worship ang sabay-sabay. Bukod pa yung anniversary. Ang tights natin nung araw, pangkaraniwang tights na po, 2 tao, ang tumbas ng tights ngayon, tapos tights nung araw. Ilan ang Sunday worship?
12. Grabe. Grabe. Dating hindi ako nagtuturo ng mga seminar, church growth, discipleship. Naiimbita ngayon. Bakit? Ano sikreto niyo? Wala. Sabi ko lang na, itaas mo lang si Lord eh. Kaya ako nangangatog pagka may expectation eh. Sabi ko, wala. Gusto ko lang talagang parangalan si Lord. Gusto ko lang talagang may maborn again. Gusto ko lang makakilala ang tao sa labas. Gusto ko lang talaga na bago mahuli ang lahat, nakapag-preach ako sa kanila. At kung di man nila tanggapin, bahala na sila. Pagpupunta po tayo dito, praise and worship po tayo. Katumbas po yun ang motibo. Katumbas yun po, ano ba tayo? Worldly ba tayo? Katumbas ba yun ang attitude natin? Pag sinabing praise, it is adoration based on what the Lord has done. I praise you, Lord, for giving me a job. I praise you, Lord, because you've been good to me. I praise you, Lord, because you keep on blessing me. I praise you, Lord, because I have shoes on my feet. Praise, thanks God for what He does. And the praiser says, praise you, Lord. I praise you, Lord, for the car you have provided for me. But the worshiper says, Lord, even though I don't have a car to drive, I worship you anyway. I worship you for who you are. I worship you because you are my creator, my redeemer. You don't have to perform. You don't have to do anything for me, Lord. I simply worship you. Ang laki na kayo ba yan, di ba? Pinupuri kita, Lord. Grabe, binigyan mo ako bagong sasakyan, binigyan mo ako bagong damit, may nag-live gift sa akin ng bagong bag. Salamat, Lord, na-promote ang asawa ko. Pero iba yung worship. Sinasamba kita, Panginoon, may bago sapatos man o wala. Sinasamba kita kung may trabaho man ako, wala. Sinasamba kita kasi nilikha mo ako at minahal mo ako. Lalim. Hindi yung pinakasal mo siya kasi mukhang ma-okay ang future mo dito eh. Maganda kakahinat na nito eh. Pinakasalan mo kahit saan kanya dalhin kasi mahal mo siya. At kung tama yung pagmamahal na yan, ang pagmamahal ay tinuturuan ng Diyos na maging matalino, isasalba ka ng pagmamahal na yan, lalo na pag sa Diyos. Kami salbang-salba to the max ni Pastor Jeff. Alam mo, ang Diyos kasi talaga nagpapala sa paraang gusto at paraan niya, hindi sa paraan ng tao. Nang panahong yun, ako ang pinakamagarang kasal. Na ang pinaka-stage ko, imbis na carpet, petal of roses, ako may pinakamagandang bulaklak, balot ng bulaklak ang stage ng JIL. Tapos ako naka-catering, pagod na paka-uulit yung kanta. Bakit? 24 kaya ang aking abay. Para po talagang, ano tawag doon? Yung pagmayo. Santa Cruzan. Saka nakakita ng flower girl, 10. Ngayon, dalawa lang. Ninong-ninang, name it, 30. Saka nakakita ng barbero, pinakasalan, 30 ang ninong at ninang. Saan ang honeymoon? Baguio, 2 5-star hotel, puro regalo. Hindi ako umuwi sa bahay namin, umuwi kami sa apartment, kumpleto na, may set, may rep. Pero 5,000 lang pera ng asawa ko. Hanggang ngayon, saan ba galing mga yun? Kaya galing, hindi ko na ma-recall, sino ba nagregalo nito? Saan ba galing to? Sobrang tapat ng Diyos. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Pero kapag lumalalim na yung pagmamahal mo sa Diyos, di ka na after sa material things. Iiwan mo lang yun eh. Wala naman pong namatay na sinama po sa bibingan ng lahat ng kanya. Huwag masyadong attach. So wala sa lugar. Wala sa rami ng yaman. Nasa pagsama ng Diyos. Doon ka masisiyahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Ganda ng awit na to. Gawin na nating prayer tong awit na to. Ready na po tayong sumamba? Sa oras pong ito, gamitin po natin yung worship. Worship po tayo ha, worship. Panginoon, sasambahin kita kasi dapat lang eh. Nandito ako ngayon, may pinagdadaanan ako, may kulang ako, may delay pa yung prayer, yung answered prayer sa akin, wala pa eh. Pero Lord, lahat ng yun, di kayang ikumpara na sasambahin kita kasi minahal mo akong lubos. Inibig mo ako ng higit sa lahat. Kaya Lord, hayaan mo na sa umagang ito, matama yung pagsamba ko sa'yo. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, we worship you. We magnify your name, Lord. Ako ngayon'y lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay lantay na pagsinta. Oh, purihin ka.
Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa'yo lamang nararapat. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari, pagkat ang nais ko habang nabuhay ay ibigin ka. Gawin po nating panalangin ang awit na ito para sa Diyos. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari, pagkat ang nais This is our prayer, Lord. Hallelujah. This is our prayer, oh God. Oh, for the very last time, Lord. This is our prayer. Come on, let us worship the Lord. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari, pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa banal, nagpapasalamat po kami. Sa kabila ng kulang po namin, lagi mo kaming pinupuno. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, lagi mo kaming pinapalakas. Marami pong salamat. Minsan po, pati ang aming motibo'y namamali. Pero Panginoon, hindi na bago po yung pagmamahal at pagtitiwala. Sobra-sobra kang magmahal, Panginoon. Lord, we pray na matapos po namin ang aming takbuhin sa buhay na ito. Magampanan po namin ang tawag mo sa buhay namin. Iba-iba po kami ng pagkatawag. Iba-iba po kami ng gift, Panginoon, ng ligalong kaloob. Dalangin po namin na maging matapat po kami, saan mo man po kami tinatawag. Nakikita man o hindi. Hayag man o hindi, nare-recognize man o hindi, na-appreciate man kami o hindi. Maraming salamat sapagkat lahat ng ginagawa namin, napapansin man o hindi ng tao, napapansin mong lahat yon. Salamat po sapagkat nababasa mong aming damdamin. Di na namin kailangan minsan magsalita. Nakikita mo yung lungkot naming pinagdadaanan, yung mga regrets namin, mga discouragement namin. Panginoon, maraming salamat. Kaya po pala sinabi ni Haring David, puso't kaluluwa ko'y nanghihinaman, ikaw pa rin ang aming lakas na siyang magtatanggol sa panahon ng kami po'y nagigipit ng kalaban. Pagpalain mo po mga babae at lalaki na nalito. Nagdideklara po ako ng biyaya at pagpapala sa buong JIL May Kawayan. We declare that Jesus is Lord over May Kawayan. Pagpalain mo po ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak, mahal sa buhay, asawa, kapatid, mga manugang, hipag, bayaw, mga pininsan, mga lolo, lola. Pagpalain mo po ang buong manggagawa po mula po sa iyong abang lingkod, kay Brother Eddie, Panginoon, sa mga direktor, Panginoon, kay Ate Kay, Panginoon, sa iyong abang lingkod, maging sa lahat ng OC, Panginoon, pagpalain mo po kami. Masumpungan na lagi ka naming hinahanap. Nagmamahal sa iyo ng tapat. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Ito na lamang po aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat na matagumpay magsabi ng Amen!